Naghihimutok po mga kaistorya ang China dahil pinasok ng puwersa ng Pilipinas yung teritoryo na kontrolado nila. Natikman nila ngayon ang tapang ng mga Pilipino. Well, sabi ko nga sa inyo mga kaistorya, subok ang tapang ng mga Pilipino at subok po ang kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa pakikipaglaban. Dangan nga lamang at nagtitimpi tayo mga kaistorya, pero hindi pa siguro nila mga kaistorya natatandaan yung kasaysayan sa nangyari po sa Korean War na kung saan yung kakarampot na bilang ng mga sundalong Pilipino ay pinataob po mga kaistorya at tinalo yung magkasamang puwersa, magkakamping puwersa ng Korean o North Korean soldiers at saka po ng mga sundalong Chinese. Ito na naman tayo mga kaistorya. Naghihimutok sila. Ngayon, nagrereklamo, nagpost pa nga mga kaistorya sa social media, nakita ko sa Facebook eh. Yan po mga kaistorya ang pag-uusapan natin ngayon. Paki-share naman po at paki-like para po malaman ng ating mga kababayan ang balitang ihahatid ko sa inyo ngayon. Ipakita ko na po sa inyo ang ating mga references. Pagkatapos syempre palalakihin ko yan para mabasa po ninyo. Unahin natin itong sinasabi po mga kaistorya ng Facebook page na ito ng China. China Military Bugle. China State-Controlled Media. Yan naman nakalagay naman eh. Mga kaistorya, basahin ko ha. Sige. On August 21, nung August 21 pala nangyari, wala tayong kaalam-alam, ay kumikilos naman po pala mga kaistorya ang puwersa ng Pilipinas. 3 small Philippine aircraft, aeroplano daw po mga kaistorya ng Pilipinas, a BN-2 Islander, a C-208 and a PA-31T illegally intruded into China's territorial airspace over Wangyan Dao without approval of the Chinese government. Naghihimutok ang China. Umaaray mga kaistorya, partida ha. Tatlo lagi yan The Navy and Air Force troops assigned to the Chinese PLA Southern Theater Command track and monitor the Philippine aircraft and issue the verbal warnings to them in accordance with laws and regulation. Nagradyo-radyo lang sila, wala namang nagawa. The acts of the Philippine side seriously violate China's sovereignty and are high likely to cause misunderstanding and miscalculation. Tatlo pa lang, nagkarambulan na sila mga kaistorya. Partida ha, hindi pa yung aktual na bugbugan. We sternly warn the Philippine side to stop rights violation and provocative acts immediately. Forces of the Chinese PLA Southern Theater Command remain on high alert at all times to firmly safeguard national sovereignty and security as well as regional peace and stability. Really, kayo nga ang nanggugulo eh. Sa Southeast Asia, sino ba ang nagsimula ng gulo? Di ba China? Katahitahimik ng Southeast Asia, anong pinagagagawa nila? Di ba? Kagaya ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. Pinapasok nila at kinakamkam, di ba? Mga kaistorya. Sino may sabi nito? Si Senior Colonel Li Jian, spokesperson for the Air Force of the Chinese PLA Southern Theater Command on August 21, 2026. Natawa na lamang ako. Ito pa, isa pa ito ha. China Xinhua News. Ito po ay China State-Controlled Media din po. 21 hours ago naman ito nila pinost. Anong sabi dito? The Southern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army on Friday, ng Biyernes, mga kaistorya, track and sent warnings to 3 Philippine aircraft that illegally entered the airspace over China's Wangyan Dao without authorization from the Chinese government. A Chinese military spokesperson said, really? Kailangan ba naming magpaalam para pumasok kami dyan? Kami ba talaga ang nag-violate? Ito, ang online news article po ng mainstream na yan ng China. Ang sabi dito, China warns Philippine over aircraft trespassing Huangyan Dao. Sige, basahin natin ha. The Southern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army on Friday tracked
and sent warnings to 3 Philippine aircraft that illegally entered the airspace over China's Huangyan Dao without authorization from the Chinese government, a Chinese military spokesperson said. Nagkakarambula sila, no? Matatas na opisyal ng militar ng China. No? 3 pa nga lang yan na eroplano ng Pilipinas. Diba? Naaalarma na sila. Li Jian, spokesperson for the Air Force of the Theater Command, said the move by the Philippines usually infringed upon China's sovereignty and was highly likely to cause misunderstandings and misjudgment. The spokesperson urged the Philippines to immediately cease its act of infringement and violation. Tingnan ninyo ha yung mga termino, tandaan ninyo. Adding that the Theater Command is on high alert to safeguard national sovereignty and security as well as regional peace and stability. Actually, mga kaistorya, ang China ang nagba-violate, ang China ang nag-i-infringe, ang China ang gumagawa, nagsisimula at nagpapatuloy ng provocation. Bakit ang China ang nagba-violate? Kasi mga kaistorya, actually, yung binabanggit nilang Huangyan Dao na yan, na teritoryo nila, ay atin yan. Kinamkam lang nila yan. Ninakaw lang nila sa atin yan. Nasa exclusive economic zone yan ng Pilipinas, sa West Philippine Sea. Yan din po mga kaistorya, yung tinatawag na Scarborough Shoal. Kung hindi ako nagkakamali, so sino ngayon ang nangwawalang hiya? O di ho ba mga kaistorya ang China? Alam nyo kung hindi po yan mga kaistorya nababantayan ng puwersa ng Pilipinas, kagaya ng binanggit ko ilang beses na sa mga contents ko, matagal na sanang na-militarize ng China ang Scarborough Shoal. Nababantayan natin. Nabalita nga sila naglulubog na dyan ng mga metal na tubo. Ay kung hindi natin nababantayan, kagaya mga kaistorya ng mischief reef, ipapakita ko sa inyo mamaya. Talaga yan si Xi Jinping, may pagkasinungaling yan. At ito ang katibayan na, itong ipapakita ko sa inyo maya-maya, na ang China ay hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil sinungaling yan, mga kaistorya. Hindi yan mapagkakatiwalaan. Kumbaga, dalawang tabas yan Noon, ang sabi nila, ang mischief reef hindi nila imimilitarize. Kumbaga mga kaistorya, may ginawa sila doon na kumbaga makeshift lang na istruktura, pahingahan lang daw ng mga mangingisda na later on after a decade. Wala na, na-militarize na po. May mga high-tech radar dome na nga doon May mga airstrip na nga po doon May mga runway, may mga buildings na. May mga military facility na doon. Tama talaga ang sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense na hindi natin dapat iwanan, hindi tayo dapat maglikat sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Otherwise, magtatagumpay ang China na tuluyan nilang makamkam ang West Philippine Sea. Hindi nila titigilan yan kasi nga po mga kaistorya, ang Pilipinas po ay nasa core, nasa center po mga kaistorya, pinaka-prime piece for military na usapin. Nasa sentro tayo mga kaistorya. At ang sabi pa ni Secretary Gu na sa pagkakatanda ko, talaga daw target tayong kontrolin ng China dahil nga daw po mga kaistorya sa mga goal nila na pang-militar. Ang problema ng naging presidente si PBBM, lahat ng yan, ng plinano ng China, actually sinisimula, ginagawa na nga nila, nabarahan lahat. Kaya galit na galit sila ngayon sa administrasyon Gusto nilang patalsikin Gusto nilang maglukluk ng puppet na presidente para magtagumpay po yung plano nila mga kaistorya. Naku, gising mga kababayan ko Ito yon yung sinasabi ko sa inyo tungkol sa mischief reef. Actually pinost ito hindi na siya Commodore ni Rear Admiral J. Tariela. Medyo maliit ang caption pero babasahin ko para maintindihan ninyo. Baka may nakalimot. Kaya paalala lang po. Balikan natin kung ano ang sinabi ni President Xi Jinping doon sa Rose Garden katabi si President Barack Obama sa Amerika. Pumunta noon si Xi Jinping noong 2015 September 25 sa harap ng American press at ng buong mundo. Sinabi niya na ang construction activities ng China sa Spratlys ay hindi nakatarget sa kahit sinong bansa at wala raw silang intensyon na i-militarize ito. 11 taon ang lumipas at ang mismong record na ang sumasagot para sa kanya
May military-grade runways sa Mischief Reef. Ayan na, binabanggit. Subi Reef. Ang Subi Reef, nagtagumpay po ang China na makamkam yan at mamilitarize ang Subi Reef during Duterte administration po. Hindi yan may kakailat, hindi yan may tatanggi. Unang pumutok ang balita, yung reclamation activity na yan ng China sa Subi Reef. Nasa loob yan ng West Philippines Sea. 2018 ang unang pumutok ang balita. At nagtagumpay ang China na mamilitarize yan. Taong 2021, pumutok ulit ang balita. Diba? At Fiery Cross, may mga hangars, yung hangars parang yung isang malaking parang isang malaking bahay na kung saan doon isinisilong yung mga aircraft, kagaya ng fighter jets, ng mga eroplano, ng mga helicopters. Yun po yung hangars, para sa fighter aircraft. May radar at sensor arrays, may missile emplacements, may naval at coast guard vessels na nag-ooperate mula mismo sa mga features na yan. Kasama na ang Mischief Reef na nasa loob ng ating exclusive economic zone at kinumpirma ng 2016 arbitral na walang sariling maritime entitlement. Hindi yan policy na basta nagbabago sa paglipas ng panahon. Yan ay pangako na ibinigay ng hayagan sa mismong guardian ng White House at pagkatapos ay tinalikuran. Si Rear Admiral J. Tariela ang nagsasalita dito. Galing ito sa Facebook account niya. Kaya sa tuwing inaakusahan tayo ng Chinese Embassy sa Manila na nagsisinungaling daw tayo, pakitag nga yung mga pro-China na mga vloggers at mga politicians. Kaya sa tuwing inaakusahan tayo ng Chinese Embassy sa Manila na nagsisinungaling daw tayo, na hyping lang daw tayo, na gawa-gawa lang daw ang mga nakikita at dinodokumento natin, nagtataka ako kung paano ipapaliwanag ni Mr. Go away ngayon ang pangako ng kanilang presidente sa video na ito. Sino nga bang nagsisinungaling ngayon? Sa paparating na pagbisita ni President Xi Jinping sa White House ngayong September, ang tanging hiling ko, sana hindi na siya magsinungaling, hindi sa American media, hindi kay President Donald J. Trump, at hindi rin sa ating lahat, na siyang nagpapasa ng pambababoy nila sa ating karapatan sa West Philippine Sea. The word pambababoy, I like that because that is the exact term that should be used. Mga kaistor. At hindi rin sa ating lahat na siyang nagpapasa ng pambababoy nila sa ating karapatan sa West Philippine Sea dahil sa kanilang imperialistang pangarap. Gusto nyo mapanood dyan? Palitin ko ng konti. Kasi ayaw kong makopyright sana pumasok ito sa fair use. Sana hindi ako makopyright. Okay, i-play natin. May translation dito. May translator babae. Play natin. We are committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation. We're committed to respecting and upholding the freedom of navigation and overflight. Diba? Lagi nilang ginagamit yung freedom of navigation and overflight. Yan ang ginagawa nilang alibay. Gamit na gamit nila yan habang sila mga kaistorya nagko-conduct po ng marine research or marine survey sa mga karagatan ng Pilipinas. Pagka yan na kasi ang ginagamit, hindi mo sila pwedeng ipagtabo yan kasi international law. Countries enjoy according to international law. Relevant construction activities that China are undertaking in the islands of South Nansha Islands do not target or impact any country, and China does not intend to pursue militarization. China does not intend to pursue militarization. Anong nangyari ngayon sa Subi Reef at saka sa Mischief Reef? Diba? Sinungaling nga. Totoo ang sinasabi ni Rear Admiral J. Tariela. And the United States have a lot of common interest on the issue of South China Sea. We both support peace and stability of the South China Sea. The countries directly involved should address their dispute through negotiation, consultation, and in peaceful means. And we support freedom of navigation and overflight of countries according to international law, and the management of differences through dialogue and full and effective implementation of DOC, and an early conclusion of the consultation on COC based on consensus build. Diba? Tanong ko sa inyo, dapat bang pagkatiwalaan ang China? Dapat bang maniwala sa kanila? Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang China sa tingin ko, hindi makukontento yan kahit magtagumpay pa sila dun sa 11 dash line na pinaglalaban nila, na inimbento nilang dash line na yan. Why? Kasi nga napaka-importante na mabasag nila ang first line of defense kumbaga ng Amerika.
Alin yon? Yung first island chain na kinabibilangan natin. Pag nabasag na kasi nila yan, halimbawa ang Pilipinas, nakontrol nila, or ang Taiwan, naku, malalagay sa alanganin ang dominance po ng militar ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa nila, mga ka-istorya. At alam nyo, hindi lang West Philippines ang kakamkami ng buo ng China. Baka malamang pati mainland. Sabi nga ni PBB, ang papalapit ika sa baybay ng Pilipinas ang sinasakop ng China. Kaya kayo maging matalino kayo. Hanggang dyan lang mga ka-istorya. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay kayo. Shout out po sa inyo lahat. Pakishare naman at pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Eye-opener po ito. Maraming salamat higit kanino man sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.